spare their lives if they would renounce the name of Christ. But one by one they chose to die. The Son of God they would not deny, like a great angel choir sings. I can almost hear, oh, their voices ring. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength. With all my strength. With all I am, I would seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. Next verse. Now the years have gone, and the years have gone. The cause of Jesus. Oh, hallelujah. Walang makakapigil. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon. Now the cause to reject His word and embrace the cross. One by one, let us live our lives for the one who died to give us life. Till the trumpet sounds on the final day, let us proudly sing. Oh, glory! Yun nga na paalis na talaga. At ito na siguro ang panahon na talagang binabalik na ako ng Panginoon dahil sa panahon ng lockdown na to, wala talaga akong na makipag-fellowship sa pumasok uli sa simbahan kasi marami pa akong pagkukulang talaga. Ayaw kong pumasok talaga dahil kung papasok din lang ako na marami pa akong nagagawa, ay magiging katestiswan lang ako sa loob ng simbahan sa mga kapatid. Kaya ayaw ko talaga pumasok. Pero andoon ang habag ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon na yung cellphone ko araw-araw, puno lagi ng mga biblical na itinitik sa akin. Kasi ako emotional. Pagpasok pa lang po ng 2020, silently praying na po kami ni Brother Jen na magkaroon ng baby. Pero ilang buwan po yung lumipas, February, March, April, May, June. Wala pa rin. So parang nagwo-worry na ako sa sarili ko. Parang may part na nagtatanong na din ako sa Panginoon. Pero yun pala, may purpose ang Panginoon. Kung bakit hindi pa ako magkaroon ng baby dahil nga kailangan ako bunutan. So sinabi rin sa akin ng doktor na buti hindi ka pa nagbubuntis kasi kung hindi, titiisin mo yung sakit na yan or bubunutan ka ng walang anesthesia, walang gamot. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nakakatawa mang sabihin pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi pa niya tinutugon na magkaanak kami ni Brother Jen kasi nga along the way, kailangan ko palang pagdaanan to. Kaya hindi mo talaga pwedeng questionin yung mga kilos ng Panginoon kasi andun na yung lahat ng bagay na ginagawa niya sa atin may purpose. Kaya pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung kabuti. 9:30. Salamat sa Diyos. At salamat din sa Panginoon dahil kami ni Brother Ramel, mayroong kaming junction of time sa dakong ito. Nakasama ko siya doon sa Pispor dati. Salamat sa Diyos dahil unti-unti na tinitipo ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Salamat at wala ng mga hiluaan dapat. So mga kapatid, nagpasalamat ako sa lahat ng bagay. Ito may mga bagay nga nakikita, mga bagay na di nakikita. Lahat na yan pinasalamatan ko sa Panginoon. I've learned to trust in Jesus, trust in God through it all. Like on our pastor, amen. Through it all, through it all,
it all. I've learned to see Jesus. I've learned to trust in God. Through it all. Through it all. I've learned to depend upon His word. Let's praise Him through it all. Hallelujah. Through it all. I've learned to trust in God. Through it all. Wonderful God. Through it all. I've learned to depend upon His word. I've learned to depend. Learn to depend upon His word. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Minsan, nagtataka tayo. Minsan pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa mga dumarating sa buhay natin, pinagdadaanan natin. Amen. But there's only one thing, amen, na layunin. If we are able to understand yung purpose ng Panginoon, na pagkatapos ng lahat ng ito, isa lang magiging conclusion natin. We learn to depend upon Him and His word. Amen. Sa dulo, lilitaw pa rin, no? Kahit gaano tayo kahusay, kahit gaano tayo kasipag, kahit gaano tayo maibuhos natin ang ating panahon, ang buhay natin, lahat ng lakas natin, lahat ng resources natin. Amen. At one point in time, na pag hindi dumating sa puso natin, that we have to learn to depend upon Him. Amen. Everything just fails. Amen. So, ngayong umaga, tulungan tayo ng ating Panginoon that we will be able to see God's perfect will. Amen. Dito sa John chapter 5, it's quite a long reading. Familiar na rin tayo sa bahaging ito. We have shared quite a number of sermons sa paksang ito. Pero alam ko na ito ay makapagbibigay pa sa atin ng higit na linaw sa tulong ng ating Panginoon. So dito sa chapter 5 ng John, umpisahan natin sa verse 2. Amen. Sabi dito sa verse 2, Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season in the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. The Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day, it is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed and walk? And he that was healed wist not who it was,
For Jesus had conveyed himself away a multitude being in that place. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come upon thee. The man departed and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. Amen. 17, But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Tulungan niya tayo sa umagang ito. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may akda ng aklat na ito, kaya sa iyo kami nakadepende, Panginoon. The basis of our faith depends entirely, Lord God, amen, upon the revelation na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. And we just commit the service into your mighty hands. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa umagang ito, at ang mga kapatid namin that are on the other end of the line, streaming the service, Lord, may the same anointing, the same atmosphere, the same presence, Lord, because you are everywhere this morning. Amen. And that is what we claim. And we say amen in Jesus Christ's name. Everybody say amen this morning. God bless you. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. So part 16. Amen. Mababago lang tong part na ito pag natapos na yung lockdown. Because the purpose of the lockdown is to meet the individual believer. Amen. And that I is not me, but it's the Lord Himself. Okay, meeting us there. Amen. So, sa panahon na ito, ang layunin ng ating Panginoon ay makatagpo niya ang bawat isa sa atin, and that is for us to be able to understand the purpose of everything. Amen. So, part 16 and our subject this morning is about the angel and the troubled water. Amen. The angel and the troubled water. So, kung titingnan natin yung eksena, mga kapatid, ang eksena ay doon sa pool of Bethesda. And Bethesda, from the Greek lexicon, it means a house of mercy. Bethesda means a house of mercy. At itong pool na ito, it's not a swimming pool. Kasi Bethesda, meaning a house of mercy, kung i-click natin doon sa message and you click Bethesda, you will see it is a flowing water. So, it's a spot, and they called it Bethesda, a pool. Pero it's a flowing water. Diba? Sa iba naman, sa ibang term, it is used, the term that they use is a tank. Kaya parang lilitaw, tangki talaga ito. Ngayon, hindi naman imposible yun, di ba? Kasi sa isang, nalala ko dun sa Ramon, may irrigation dun eh. Tapos dun sa irrigation, meron dong hinaharang nila na box, no? Pagkatapos, dun sa pinaka-box na yun, parang nagsisilbing dam yun na maliit. Mapupuno mo na yun, kasi merong wall, pagka napuno yun, tsaka siya aapaw. So, ibig sabihin, basta ang purpose, it's a flowing water. Hindi yun stagnant na tubig. No? Bethesda, meaning a house of mercy in its spiritual context. Kasi mercy has something to do with grace. Di ba?
At sabi dito, it is at the foot of the 5 porches, no? So yung 5 ay number of God's grace, no? So is the Hebrew name of a tank or reserva with 5 porches, now close to the sheep gate or market in Jerusalem. So meron pang isang anggulo, mga kapatid, na sheep market. Ang term doon ay it's a sheep gate. Now, it's the largest reservoir, Birkat Israel. Ang sukat nito ay 360 feet long and 120 feet wide and 80 feet deep. So, hindi ito, ibig sabihin, walang sinabi dito yung Olympic size na swimming pool. So, it's the largest reservoir. It was 360 feet long, 120 feet wide, and 80 feet deep. Iniisip ko, paano kayang, halimbawa, paralisado ka, di ba? Tapos pagka kinalaw ko yung tubig, ang sabi dito, mag-uunahan sila, no? Sabi sa verse 3, in this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season in the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Oh. Kaya pag hinagis mo yung paralisado ron, wala siyang gagawin kundi matutong lumangoy. Pag wala ka pa naman pananampalataya. Amen. So, magkakakawag ka doon eh. Kaya yung mga taong stroke, paralisado, mga kapatid, pilay, gusto nilang gumaling, mag-aabang sila. Amen. At kapag narinig nila na nakalalaw ko yung tubig, nabulabog yung tubig. Amen. Mag-uunahan sila. So yung walang kakayanan, merong nagmamalasakit, binubuhat sila, mga kapatid. So, now, it may sound a joke, amen? Pero tingnan natin, it is what it is. Amen? So, merong panahon at ang mga taong nandoon, kaya isipin niyo hindi konti yung mga tao ron. So, kung ganun ito kalawak, hindi 10-20 tao lang yung nandoon. It might be hundreds, even thousands. Sa lawak di ba? Ang point dito, mga kapatid, sa dinami-dami ng mga tao, tingnan natin, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another step down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Alright, so, maraming mga tao. Imagine, napakaraming mga tao sa malawak na pool of Bethesda. Pero sa dinami-dami ng mga tao, there was a certain man, 38 years. 38 years siyang nag-aantay doon, mga kapatid. At sa tuwing maririnig niya, amen, ang pagkalawkaw ng tubig, at gusto niyang pumunta pero walang nagmamalasakit sa kanya. I have no man when the water is troubled
to put me into the pool, but while I am coming, another stepped down before me. Amen. Siyempre, yung karamihan ng mga nandoon, meron ding sariling, meron ding sariling gustong ilapit sa, para sa kanilang mga sarili, di ba? Kaya sa unahin nila siya, kaya maraming dahilan kung bakit inabot siya ng 38 taon. Pero meron lang siyang isang bagay, mga kapatid. Hindi nabago yung kanyang paninindigan, hindi nabago yung kanyang pananampalataya sa loob ng 38 taon. Amen? He's been waiting for something. Amen? Something to take place. Kaya nga, merong kapangyarihan. There is actually a virtue in waiting. Amen? Kaya sabi, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? They shall mount up with wings. Amen. So, ang ating pag-aantay, kapag ang iniintay natin ay ang katugunan ng ating Panginoon. Let me tell you, just be specific, just be definite, mga kapatid, and be faithful kahit na anong mangyari. Kahit na merong mga naunang tumanggap ng blessing, merong mga naunang, tila ba sila yung unang tumanggap ng mga pribilehyo at minsan iisipin mo na, mas karapat-dapat kang tumanggap. Pero yung mga iniisip mo na hindi karapat-dapat ay sila yung nauunang tumatanggap, di ba? Parang yung nangyayari sa SAP, maraming reklamo, di ba? Yung mga kapitbahay nila, sabi nila kung sino yung malalaking bahay, sino yung may mga, alam mong may kakayanan, sila yung nauuna, pero yung mga walang bahay, mga walang sila yung hindi. Maraming mga reklamo. Yung iba totoo, yung iba hindi totoo, di ba? Now, isang bagay makikita natin dito, there is a troubled water. Okay? At ang trouble, when we say troubled water, it is an idiomatic expression also ng mga struggles, mga problema. Di ba? May mga kantang yung bridge over troubled water. Okay? Ibig sabihin yung troubled water is a representation of problems, struggles, issues. Di ba? Pero kung nandoon ka sa tulay, wala kang pakialam doon. Di ba? Nakikita mo lang yun, pero mas mataas ka doon. Amen? So ngayon, dito, now, there are two kinds of troubles. Number one, may mga troubles na man-made Di ba? May mga troubles na man-made. Kamukha ng, minsan sabihin nila dito sa Pilipinas, alam niyo ang Pilipinas, dati tayong nagsusupply ng bigas sa Southeast Asia. Yung mga kapitbahay nating mga bansa, yung Thailand, yung Vietnam, yung marami, no? Maging ang China, natuto sa atin yan na mag-farming. Natuto sa atin yan na mag-farming. Pero eventually, yung mga natuto sa atin, ngayon sila na yung binibilihan natin. So, wala tayong magawa. Di ba? Kasi at one point in time, merong, sabihin natin, merong mga negligence, merong mga sobrang political issues na tumatakbo sa ating mga bansa. Ngayon, nabaligtad. Di ba? Tayo na yung umaangkat ng mga bigas na dating tayo yung tag dito. Kaya nga yung UP Los Baños, yung mga agricultural schools natin, hindi lang mga Pilipino dati nag-aaral dyan. Nag-aaral dyan mga taga-ibang bansa din at natututo sila sa atin. So, yun yung isang bagay, no? Just a little background, mga kapatid, na pwedeng matwist ang sitwasyon because there were hands, no, na nagkaroon ng pagkakataon and when we squandered the opportunity, the privilege, at ngayon, na nagsasuffer ang marami. Okay, so dito, ang sinasabi natin, may mga man-made, no? O minsan naman, tingnan nyo, pagka yung mga kapitalista, mga negosyante, ang gagawin niya, yung mga mayayaman, no? Ang gagawin nila, bibili nila yung mga bigas o yung mga palay. Tapos, pagka nasa kanila, bibili nila sa mga magsasaka natin, ang mumura. Tapos, itatago nila yon. Kaya merong mga terminong naririnig nyo, yung hoarding, di ba? Kasi tinatago nila yung mga produkto. Pagkatapos, pagka konti na lang yung nasa market, no, maia-apply dyan yung principle of
yung law of demand, di ba? Yung need na so dahil kokonti yung supply and demand. Kaya pag kokonti yung supply, mahal ang produkto, di ba? Pero pag marami, pangmasa ang presyo. Okay? Kaya hindi naman sa natin, di ba? Yung mga sabihin natin, yung mga magsasaka natin, ano nangyari? Lagi sila yung kawawa eh. 'Di ba? Mangungutang sila, yung iba bibili ng mga fertilizer, ang mamahal. Pag gumanda yung ani nila, mura ang bili sa kanila. Kasi wala naman silang mga sariling mga dryer, yung ibang mga talagang sinasabing mga sahod ulan at lahat na, no? Just a little things na may mga man-made talaga na troubles. Kasi pag may trouble, may nagsasamantala. Okay? Pag ang trouble ay man-made, merong mga nagsasamantala. Okay? Pero dito, mga kapatid, angel ang nagtotrouble ng tubig. Okay? So hindi ito pagsasamantala. Kung makikita ng tao, meron siyang benefit kapag angel ang bumulabog ng tubig. Amen? So, sabi dito now, sabi niya, at a certain time, for an angel went down, sa verse 4, at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Amen? So, ito mga kapatid, ang anghel ang bumababa. Now, they don't see it on their literal eyes, pero ang nakikita nilang palatandaan, amen, una, tiyak nila na nandoon sila sa tamang lugar. They are beside and any place, amen, around the pool of Bethesda, amen, anywhere in the spot. Kapag ang inaabangan lang nila, pag ang maririnig nila na mabubulabog ang tubig. Makakalawkaw yung tubig. Amen? Pag narinig nila ito, remember, faith cometh by hearing. And when they hear that, mag-uunahan sila. Amen? Yun lang pagpunta nila doon, that requires faith. Hindi sila nagbabaka sakali lang. They believe that something will happen when they go there. Amen. Pero there is a limited, mga kapatid, kasi kailangan yung mauuna lang. Di ba? Yung mauuna lang. Yun lang ang makikinabang, mga kapatid. So, dito, mailalapat natin yung sinasabi ng prophet, kung merong isa, wag mong hayaang iba yun. Kailangan tiyakin mo na ikaw yung isa na yun. Hallelujah. Amen. So, hindi rin literal na sinasabi ni Brother Branham that there is only one, there is only three, there is only five. Pero yung level ng pananampalataya, dahil may sinasabi din ng propeta, kung sino man ang aabot doon sa sukat ng pananampalatayang yon. Amen. Na yung binigay na pribilehyo ng Panginoon doon sa isa na na-meet niya yung requirement. Inabot niya yung sukat ng pananampalataya. Inabot niya yung standard ng pamumuhay. Amen. And he saw the truth in his day. We're not counting numbers, but we're talking about the quality of faith. Amen. Na nais niya, ako ang dapat na mauna, ako ang dapat na nandoon sa harapan. Amen. So, if we have that same faith, mga kapatid, hindi imposible that God is able to take us 100%. Amen. Kung mananatili tayo sa ganung pananampalataya, amen, hindi kasalanan ng iba, kasalanan mo pag naiwanan ka. Amen. Because you are already, now listen, now this is the natural and this is the pool, 360 feet wide, long, 120 feet wide, 80 feet deep. So ipinapakita nito, mga kapatid, amen, ang lawak, ang haba, ang lalim ng kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. There is abundant blessing.
in this generation. And we're not just talking about the physical blessings, we're talking about the abundant revelation na ibinubuhos ng ating Panginoon. Hallelujah! Na kung sino man ang nangangailangan, mga kapatid. Now, naniniwala tayo, may bulag, may paralisado, may problema physically. But let us go beyond the physical realm. Amen? Ang mga bulag ay yung mga taong walang mata sa katotohanan. Yung mga pilay, mga lumpo ay walang kakayanan na lumakad ng ayon sa kanilang pananampalataya. Amen. Yung mga natutuyo ang kanilang mga kamay, amen, ay walang kakayanan, walang energy. Amen. To be generous enough ang espiritu ng Panginoon ay kikilos sa kanila. So there are people that are being blinded. There are people that are being paralyzed. There are people that are being withered, spiritually speaking, because the angel did not come down to their hearts para i-steer yung kanilang pananampalataya. And so they are impotent. Pero ang mensaheng ito, mga kapatid, ay meron itong quickening power. Para i-steer, mga kapatid, something inside of us. Amen. To quicken that seed in you. So, now, in this day, sabi dito, in this day, a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Moving of the water. Amen. And now, this man, which had an infirmity 38 years, hindi niya kilala si Jesus. At ang Panginoon ang lumapit sa kanya. Why? Because he was waiting. And knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another step down before me, Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Amen. So, iniintay niya ay yung paggalaw ng tubig, meaning pagbaba ng angel. At dahil siya'y nag-aantay, mga kapatid. At ano ang nakita ng ating Panginoon? Una, of course, nakita ng Panginoon, Jesus saw him lie and knew that he had been now long time in that case. Minsan inisip natin, parang walang nanonood sa atin. Walang nagmamatsyag sa buhay natin. Yung ating mga sufferings ay parang mag-isa nating dinadala. 38 long years. Pero sabi ng Scripture, Jesus knew that he had been now a long time in that case. Ang ipinapakita lang nito, mga kapatid, ibig sabihin sa kauna-unahang sandali na siya ay nasadlak sa ganung kalagayan. Nakita na siya ng Panginoon. At mula nung araw na yon, day 1, hanggang matapos ang 1 taon, hanggang umabot ng 38 taon, mga kapatid, nakita siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, 38 years na siyang nagsasuffer. Ibig sabihin, bago pa ipinanganak ang Mesiyas, nakita na siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ang ating Panginoong Jesus, amen, ay tao lang. Aba, 38 years nang nagsasuffer itong taong to. 30 anyos lang si Lord.
O idagdag na natin yung 3 taon ng kanyang ministry. 33 years. Di ba? Ibig sabihin, 5 taon nang nagsasuffer itong taong ito. Pero sabi ng Panginoon, when Jesus saw him lie and knew he had been now a long time in that case, paanong nalaman ng Panginoon kung siya ay ipinanganak lamang ng 30 taon? Pero 38 years na, mga kapatid, na nagsasuffer. Amen. So he had to be God who saw everything from beginning to the end. At sa dinami-dami ng mga taong naroon, mga kapatid, siya ang nilapitan ng ating Panginoon. Bakit? Siya ang merong ganung uri ng pananampalataya because he was willing to wait and never pressured God. Amen. Hindi niya pinlasuan ng ating Panginoon. Pagka hindi mo ako pinagaling next year, hindi mo ako pinagaling this time. Amen. No. He's been waiting there for 38 long years. Amen. Ang ibig sabihin, walang bagay na hindi nakikita ang ating Panginoon. Yung ating pinakamaliit na suffering, mga kapatid, nakita na niya. Before it happens. And so that very day, sabi dito, a certain man, there's only one man, na nilapitan ng ating Panginoon sa dinami-dami ng mga nangangailangan. And so the impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another step down before me. And Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. Amen? Because of our current condition, not everybody can go to the church. At wag nating isipin na nandoon lang tayo sa streaming at nanonood lang tayo, mga kapatid, ay hindi tayo makikinabang sa mga spiritual blessings. Amen? Ang taong ito, hindi siya napunta mismo doon sa tubig. Nag-aantay pa lang siya. Pero bago pa man, mga kapatid, bago pa man gumalaw ang tubig, meron ng isang persona na lumapit sa kanya na nakakaalam ng kanyang kalagayan, nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Amen. At ang Panginoon ang nagtanong sa kanya, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, yun nga problema, gusto ko pero wala talaga. Walang nagmamalasakit, hindi ko kayang mauna. Amen. Pero yung kondisyon ng puso niya, mga kapatid, una. And so the Lord spoke to him and said unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately man was made whole. Amen? Now yung immediately doon, ay nung lapitan siya ng Panginoon. Pero nung pumunta siya doon, nandoon na yung kanyang pananampalataya na siya'y gagaling the moment na makalusong siya sa tubig. It took him 38 years. Amen. At times, ang sagot ng ating Panginoon sa ating mga kahilingan, amen, minsan mabilis, minsan matagal, pero ang gusto ng Panginoon, makita niya yung ating katapatan, makita niya yung ating paninindigan, mga kapatid. Hindi tayo lulubog lilitaw lamang sa pananampalataya, hindi pag maganda lang ang ating pakaramdam, hindi kapag tayo lagi lang napupuri, hindi kapag tayo lagi lang nababati, hindi pag tayo lagi lamang na napapansin at lahat na. Amen, we're doing things not for any man, but we're doing things before God. Amen. At siya ang nakakakita ng lahat ng mga bagay. Amen. So now that is stirring the water here, we're talking on the natural side. Pero ngayon, after the blessing, now, tingnan natin sa verse 10. The Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry the bed. So dahil ang mga tao, they were living in their old traditions of faith, na sila'y nasa ilalim ng kautusan, they know nothing about the coming of the Lord. They have been waiting for that, pero hindi nila makita yung fulfillment nito. Ng ating Panginoon, 30 years na siyang ipinanganak. Hindi nila alam, yung mga mismong nag-aantay, hindi nila nalalaman, mga kapatid. Amen. Now, the Jews therefore said unto him, that was cured.
It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. And he answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. Now, this is one good thing. Now, this is just a simple drive, mga kapatid, na makikita natin. When you believe na ang anumang bagay na tinanggap mo ay galing sa ating Panginoon. Nakita ninyo? Ang lalaking ito, mga kapatid, sa panahon na yon, it was unlawful. Amen? Even to carry your bed. Dahil araw yun ng kapahingahan para sa kanila. Yung Sabat ay araw ng kapahingahan para sa kanila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Amen? So, hindi nila pwedeng buhatin, hindi sila pwedeng magbuhat ng kahit na ano. Sapagkat yun ay kailangan nilang ipahinga. Pero alam mo, kapatid, kapag ikaw tumanggap ng spiritual na blessing ng Panginoon, you don't care about day, you don't care about the hour, you don't care wherever you are. Amen! Yan ay ipapahayag, mga kapatid, dahil hindi mo pwedeng pigilan ang kagalakan, mga kapatid, at dahil narinig niya ang tinig, amen, hindi niya na inintindi, mga kapatid, na yun ay araw ng Sabat, mga kapatid, na kukwestiyonin siya, maging mga ordinaryong Hudyo. Dahil para sa kanya, merong lalaking tumawag sa kanya, merong lalaking lumapit sa kanya at kumausap sa kanya at ipinagkaloob yung kanyang kahilingan. What do you call that? It was an experience. Amen? And your experience cannot be taken away from you, mga kapatid. Personal mong naranasan yan. Hindi yan pwedeng questionin ng kahit na sino. Amen? At dahil yung bagay na yan na naranasan mo, ay magdudulot yan sa iyo ng kagalakan and you're not ashamed to testify about it. Now, hindi niya pinagmalaki yung sarili niya na malakas yung kanyang pananampalataya. Now, sabi niya, He answered them, and He, that's the Lord Jesus, that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed and walk? Now, it's always good to point Jesus. Siya na pinagaling. Siya na pinagpala. Ano sabi niya? May lalaking lumapit sa akin na nag-utos sa akin. Hindi siya nag-name drop, pero tinuro niya ang isang lalaki, mga kapatid. Amen? At sinabi niya, amen, siya ang nag-utos sa akin. Now, alam niyo, mga kapatid, tayo minsan mahilig mag-name drop. Minsan ganyan. May mga driver ganyan. Pagka nahuli, nag-violate, di ba? Minsan huhugot agad ng ID. Minsan guilty tayo dyan. Di ba? Magbabanggit ka agad ng kakilala nila. Yeah? Wala kang magawa. Minsan epektibo. Now, sa Panginoon, mga kapatid, yung lalaking ito, tinuro niya si Jesus. Tinuro niya ang Panginoon. Tingnan natin. And he that was healed wist not who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. So, kanina pinag-uusapan natin, nakita na siya ng Panginoon. 38 long years already. Nung pinagaling siya, mga kapatid, nakita ninyo, minomonitor siya ni Lord. Afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. So nagbigay ng babala ang Panginoon, nakaranas ka na, tumanggap ka na ng makalangit na biyaya, naranasan mo kung paanong pagpalain ng isang taong may pananampalataya. Amen, pinagaling ka na, pero sabi niya, sin no more. Amen, so ngayon wag mo sabihin, ikaw nabautismohan ka na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, and that's it.
Amen? Nagbigay ka ng yung tithes and offering and that's it. You go to church and that's it. No! The Lord is always watching us in between. Laging nakamatsyag ang ating Panginoon at meron siyang warning. Dahil minsan may mga bagay kasi nakasalba ka sa ganitong kalagayan. And sin no more. Ibig sabihin, keep on believing. Amen. Don't lose your faith because sin is unbelief. Dahil kapag ang nangyari, mga kapatid, nagpabaya tayo. Ang kaya sabi ng Panginoon, worse will come unto thee. Kaya, minsan ito hindi naiintindihan ng iba no? Na magpo-profess na sila'y Kristiyano, magpo-profess na mga message believers. And yet, they keep on drawing away from the Lord if there is opportunity. Minsan sa konting pagsubok, minsan sa konting issue whatsoever, they change their course. Now, tandaan natin, ang Panginoon, nagmamatsyag siya. At kapag tayo bumitaw, at one point, worse. It can be worse than before. Di ba, naalala nyo, yung tao, sabi kaya yung tahanan, sabi ng Panginoon, pag nalinis na yan, dapat mapuno na yan. Di ba? Ang templong ito, pag na-sanctify na, dapat mapuspos na ng Espiritu Santo. Kasi yung isang malinis na lugar, mas madaling dumihan. Kaya ang sabi, kapag napalayas yung demonyong lumaya sa kanya, maghahanap siya ng mga tuyong dako, mga kapatid, kaya lang fully occupied na. Kaya dahil marami pang mga espiritong naglipana na makakasalubong niya, ang mangyayari, babalikan nila yung tahanan na nalinis at mananahan silang doon at magsasama pa siya ng 7 iba pa. Kaya yung taong yun, na nung una ay napalayas sa kanya yung demonyo, amen? Pero dahil hindi siya nagbago at hindi niya tinanggap ang banal na espiritu, mga kapatid, hindi nanahan sa kanya ang banal na espiritu, babalikan siya, mas marami pang masasamang espiritu at mas malala pa siya kesa dati. Amen. So now this is my point. Now the man departed and told the Jews that it was Jesus. Now pinangalanan na nila. Pinanya, the man departed and told that the Jews, it was Jesus which had made him whole. So may lumapit sa akin na lalaki, now I understand that's the Lord Jesus. Yun ang Jesus na taga Nazareth. Amen. Ito ang nagpagaling sa akin. Now, sa verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. So nung tinuro niya ang Panginoon, kanino napunta yung pressure? Nawala na doon sa nagbuhat ng higaan niya sa araw ng Sabat. Napunta na doon sa Panginoon. Tinuro niya na ang Panginoon. And this is the very purpose, mga kapatid, even during the time doon sa wilderness sa panahon ni Moises, na ang daming mga ahas, tinutuklaw sila yung kanilang mga anak, ang daming nagkakasakit, ang daming nangangamatay, mga kapatid. At sabi ng mga Hudyo, Moises, sabihin mo sa Panginoon, alisin yung mga serpente. Dahil marami nang natutuklaw, marami nang namamatay, marami pang may sakit. At dininig sila ni Moises at si Moises ay nakipag-usap sa ating Panginoon. At sinabi niya, Panginoon, pinresent niya yung appeal ng mga Israelita. At pinakinggan sila ng Diyos. Kaya Panginoon, nagbigay siya ng tugon doon sa kanilang problema. Ang binigay na tugon ng Panginoon ay inutusan niya si Moses na gumawa ng brass serpent at ilagay niya ito doon sa dulo ng tikin, ng pole, at sabi niya, sino mang titingin dito, kapag siya'y naghihingalo, malapit na siyang mamatay o ikakamatay niya, yung tuklaw ng ahas sa kanya o ano man ito, gagaling siya.
Now, the point that we are being reminded by that case ay hindi inalis ng Panginoon yung mga serpente. Nandoon pa rin sa gitna ng bayan. Yung serpente at mga iba pa na nandoon na napakaraming mga serpente nasa gitna pa rin ng bayan, nanunuklaw pa rin, nagbibigay pa rin ng takot at ng trouble, mga kapatid, doon sa mga Israelita, pero meron ng katugunan. Matuklaw man sila. Pag tiningnan nila, mga kapatid, ibig sabihin, tinuro nila, yung turo ni Moses, sabi niya, tumingin kayo dun sa serpente na nandoon na brass, sapagkat yung brass ay judgment, mga kapatid. Ibig sabihin, the serpent was already judged, wala na siyang kapangyarihan, mas makapangyarihan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. There might be troubles along the way, there must be problem in between at nasa ating kalagitnaan. Pero anong binigay ng Panginoon? Nagbigay siya ng katugunan. The prophet pointed us to the brass serpent. Amen. Hindi yung serpent ang nagpagaling, kundi ang Panginoon na humatol dun sa serpente, mga kapatid. Hallelujah. And so troubles will always be here. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon ng buhay na walang problema, walang karamdaman, walang challenge. There will always be challenges while we are walking here on earth. Pero lagi tayong titingin tayo, mga kapatid, point everything to Jesus. Amen. Kaya ang Panginoon, hindi pa siya napapako sa cross, but He made this man healed, totally cured. At ang lalaking ito, pinapatuto niya, tinuturo niya ang Panginoon. That man is named Jesus. Siya ang nagpagaling sa akin. Siya ang nag-utos sa akin na buhatin ko yung bed. Siya ang nagsabi sa akin na i-defy ang law. The Old Testament law, mga kapatid. Amen. And so here, because the Lord is above the Sabbath. So you see now, at dahil itinuro niya ang Panginoon, ngayon yung pressure. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay Him because He had done these things on the Sabbath day. So ito yung pagpapamalas ng ating Panginoon, kaya siya nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo sapagat ipinataw sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan. And He's not ashamed to bear all our sins. Kaya hindi din tayo dapat na mahiya, mga kapatid. Now, another thing, dito sa John chapter 9, 13 to 30, another healed person. And they brought to the Pharisees him that aforetime was blind, and it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes and washed, and I do see. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They said unto the blind man again, What sayest thou of him? That he had opened thine eyes, he said, He is a prophet. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. And they asked them, saying, Is this your son, who you say was born blind? How then doth he now see? His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes? We know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. So, isang lalaki, pinatututuhanan ng kanyang mga magulang na nung ipinanganak siya, bulag na siya. At ang kanyang mga magulang, walang ideya kung paano siyang nakakita. Dati sinasamahan pa siya pag lumalabas siya ng bahay, sasamahan siya para makauwi. Pero ngayon mag-isa niyang umuwi. At siya'y nakakakita na, mga kapatid. His parents answered them and said, We know that this is our son,
And he was born blind, but by what means he now seeth, we know not, or who hath opened his eyes, we know not. He is of age, ask him, he shall speak for himself. Now these words spake his parents because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Therefore said his parents, he is of age, ask him. Then again called they the man that was blind and said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Then said they to him again, what did he to thee? How opened he thine eyes? He answered them, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore, would you hear it again? Will you also be his disciples? Then they reviled him and said, thou art disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses, as for this fellow, we know not from whence he is. The man answered and said unto them, why? Herein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and yet he had opened mine eyes. Hindi kasi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kamiyembro sa kanilang organization. Hindi nanggaling sa kanilang mga Bible school, seminaryo at lahat na. He is not preaching the same way they preach. At hindi siya nagpapakilala. He's not after any credit, popularity whatsoever. Hindi siya after doon, mga kapatid. Pero yung bunga ng kanyang ginagawa, yung mga taong nakaranas, mga kapatid, ng kagalingan, nakarinig ng wisdom mula sa kanya, ito ang nagpapatotoo, mga kapatid. Amen. Bulag yung anak ko nung ipinanganak, hindi ko kayang ipaliwanag. Tanungin niyo siya, meron na siyang isip. Amen. Pero ang alam ko, bulag talaga yan. Pero ngayon, nakakita na siya. At yung lalaki tinanong nila, may isip ka na, sabi ng mga magulang mo, anong nangyari sa'yo at lahat na. Sabi niya, sinabi ko na sa inyo minsan ang kukulit nyo. Ngayon, uulitin ko ba sa inyo? At kung maririnig nyo, nauulitin ko kung paanong nangyari. Magiging alagad ba niya kayo? Susunod ba kayo? Pero sabi nila, mga follower kami ni Moses, alam namin ng kautusan at lahat na, mga kapatid. So it's the same thing. Na, anong nangyari sa atin, mga kapatid? Noong ang ating Panginoon, buksan niya ang ating mga paningin sa pamamagitan ng Ibanghelyong ito, mga kapatid. Hallelujah! They were preaching the same gospel. They were reading the same law. Amen? Pero ngayon, yung kautusan, mga kapatid, yung sinasabi ng kautusan na merong korderong darating. Ngayon, yung korderong darating ay dumating na only in another form. It was not an animal, it was not a four-footed beast, but it was in the form of a man. Hallelujah! At ipinakilala siya ni Juan, narito ang kordero na mag-aalis ng inyong mga kasalanan. Amen. Ano pinapakita nito? God has moved. Amen. From a prophetic words to the fulfillment of that prophecy. Amen. At anong nangyari? When something happened, na-steer ang tubig, mga kapatid. Yung mga tao, panatag na sila, taon-taon, pupunta sila sa templo, meron silang bit-bit na mga hayop. Kontento na sila doon, mga kapatid. Naging routine na nila na pagpunta nila ng templo, taon-taon magkakatay sila, ipipresent nila ang kanilang mga sarili, lalapit sila sa mga saserdote, at ang pakiramdam nila ay natakpan na, at uulit na naman sila kasi hindi nawawala yung desire. Dahil tinatakpan lang yung kasalanan, but the sin, unbelief, is still laying in their hearts, mga kapatid. Pero kontento na sila, panatag na sila, kalmado na sa kanila ang tubig dahil alam nila sa susunod na taon, magdadala lang sila ng alay at i-represent sila ng high priest doon sa most holy place at pag nakalabas ng buhay, yung high priest doon sa most holy place, alam nila na sila, amen, ay nai-reconcile na muli sa ating Panginoon. Amen. So the water is already calm. Pero
dumating ang panahon, mga kapatid, na yung safety zone na kinalalagyan nila ay binulabog ng ating Panginoon. Kalmado na yung tubig, panatag na sila doon. Pero dumating na ang ating Panginoon. He represented that angel. At He stepped into the water. Ngayon nabubulabog yung mga tao. Sabi niya, sino itong taong ito? Amen? May kinaladkad na babae sa kanya. Amen? At sabi niya, sige, sinong walang kasalanan sa inyo? Siya ang unang bumato. Amen? At nalaglag yung kanilang mga bato at tumalikod sila. At sabi na, asa na yung mga numahatol sa iyo, nag-aakusa sa iyo? Wala na sila. Amen? Okay. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Amen. Ang sabi ng mga tao, sino ang taong ito? Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan. Hallelujah! The water, the calm water, mga kapatid, ay nabubulabog, nauuga na. Amen. The denominational realm has been shaken because of the things that are going on. Who is this man? Amen. Na kayang magpatawad ng kasalanan. Amen. Who is this man that can open the eyes of the blind? Who is this man na makapagre-restore ng pandinig ng tao? Who is this man that can raise a man dead and rise again? Who is this man? Hallelujah! At ito'y pumaalingawa, mga kapatid, sa palibot ng bayan, from Jerusalem to the farther parts, mga kapatid, ng lupain. Amen. The water is being stirred. Something is taking place. Hallelujah! Ngayon, mga kapatid, in this generation that we're living in, the whole world is in pandemic. The whole world is in fear. Once again, the water is being stirred, mga kapatid. Ang mga tao masyado ng panatag. We have everything. We have technology. Amen. Madali nang mag-research. Madali nang maghanap. Oh, you know, ang tao panatag na panatag na. They were living in the time. Amen. Maglaba ka, pipindutin mo na lang. Amen? Ngayon, iniimbento na nila paglabas, hindi lang tuyo, planchado na. Nagiging konbinyente ang buhay. Everything is calm. Pero ngayon, nastir ang lahat. Di ba? Nabulabog lahat. Lahat naging abnormal. Sabihin ko sa inyo, merong nanaog. Amen. Merong nangyayari. But at the same time, mga kapatid, sa pagbulabog ng kalmadong tubig, nakita ninyo sinasabi ko, merong mga nagsasamantala. Merong nakikinabang, meron ding mga nakakawawa. Pero tandaan niyo, every time the water is being troubled, may mga tao din na gumagaling. May mga taong napapalapit ang puso nila sa Panginoon. Pero mga taong naglulublob sila, mga kapatid, sa pool of Bethesda. Lumulusong sila, mga kapatid. Lumulubog sila. You know, they're being so drowned with the presence of the Lord. May nangyayari sa kanilang mga buhay. Amen. Dati, amen, hindi ko nakikita ang bagay nito. But now, I see. Amen. So we're not just looking at the natural side. Amen. Yung impotence dito, mga kapatid, is not just natural, but may we see the spiritual impotence of those people. Amen. Pero merong pananampalataya na sila'y pagagalingin. Kaya nga sa panahon na ito, mga kapatid, maraming nabubuksan ang kanilang mga mata. Amen. I'm not surprised with that brother I'm communicating with. Amen. He's still in the denomination and we're looking forward to meet each other one of these days. Amen. At siya po'y excited sa mensahe at di naman din kalayuan ang kanilang lugar sa atin. Amen. And last time, amen, nag-request po siya ng prayer, amen, para sa kanyang asawa na exposed din sa tawag dito sa COVID-19 dahil nagtatrabaho siya sa isang parmasya, mga kapatid. Amen. At naisama natin sa panalangin at the other night, kung di ako nagkakamali, pinadala niya yung release ng medical certificate. Amen. Sabi niya, Pastor, maraming salamat
dahil negative yung asawa ko. Maski nakasama niya yung nag-positive, they were so close to each other, pero pinroteksyonan siya ng ating Panginoon. Why? He is the healer. Amen! But I'm looking forward, mga kapatid, na hindi lamang ang physical na kagalingan ang makita ng ating kapatid, but he can see the current truth that something is taking place now. Amen. Nang salita ng Panginoon, mga kapatid, kalmado ang Biblia. Amen. People can just quote from one verse to another of the scripture, but suddenly the mighty angel came. Amen. And he stirred the water. Amen. Binuksan niya. Amen. Ang kalmadong tubig, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Yung iba, bastante na sila. Makapag-enroll na sila sa Bible school. Mag-graduate sila. Meron silang certificate. Amen. Meron na silang titulo. And people respect them. But come to think of that, to those of you whose God has opened His Bible. Ang sabi ng prophet, this Bible became a new Bible. Bakit? Amen. Lumagaslas ang tubig. Lumagaslas ang tubig, yung kalmadong tubig. Amen. Now, nakita natin from Genesis to Revelation. Amen. Hindi lamang isang bahagi ng Scripture, pero lumagaslas ang tubig from Genesis to Revelation. Narinig natin ang lagaslas at nagbigay ito ng mensahe para sa atin, mga kapatid. We know what have happened in the book of Genesis. Alam natin kung anong nangyari doon sa Garden of Eden. It was not a literal fruit. Amen. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pag sinabi mo na yon ay literal na bunga, kalmado ang tubig. Kalmado ang tubig. Amen? Pero sabihin mo na hindi yun literal na bunga, hindi yun apple, hindi rin yun apricot, but it was an act. Sabi na, what? Nandito ako sa Myanmar, si Brother Arthur Po, yung kanyang pangalan, manugang po siya nung pastor doon sa province ng PA, si Pastor, yung pangalan niya, Pastor Tin, no? At siya yung nabautismohan, pagkatapos sabi niya may manugang, graduate ng Bible school, professor sa Bible school, at yung asawa niya, teacher naman dun sa kindergarten school doon, sa Bible school doon sa, doon sa Yangon. 7 hours ang diferensya noon by bus. At sabi niya, kaya lang, kasi yung, si Pastor Tin ay hindi siya ganun ka-edukado. Kaya lang sabi niya, hindi ko talaga ma-share tong message kasi edukado nga yung manugang ko, anya. Kaya lang, next time na magdaos tayo ng gawain dito, can I invite him to translate for you? Yeah, sure, we can do that. Kaya nga, ilang beses din siya nag-translate. At nung last time, I presented about the original sin, what have actually happened in the Garden of Eden. At nagkukwentuhan ka, at nagsishare ako. Minsan natitigilan siya. At nung napunta namin, it was an act. Amen? It was not a literal fruit. Hindi yun apple. Dahil kung yun ay mansanas, bakit bibig ang tinakpan at yung kamay, ang tawag dito, bakit hindi yung bibig ang kanilang tinakpan, I should say, at hindi yung kamay ang kanilang tinago. Amen? But they covered their nakedness. Amen? Sabihin, it has something to do with the original sin. At nung sabi ko, well, it was not a literal fruit. It was a sex act that happened in the Garden of Eden. Kaya ito nagbunga at yung dalawang buhay na nasa sinapupunan na nung babae ay magkaiba ang kanilang nature. Isa doon ay seed of the serpent at isa doon ay natural seed ni Adan. Halos ayaw niyang bigkasin. At sabi niya, what do you mean? Sabi ko sa kanya, just say it. Just say it. Amen. You are an interpreter. Just say it. Just say what I say. Hindi niya sabihin kasi ando doon si Brother William. Pag hindi niya sinabi, yung sinasabi ko, hindi niya tinansin the way I said it, sinasabi ni Brother William, no.
Kaya haba nung usapan namin at hanggang sa natapos, hanggang sa umuwi ako, amen, ang dami naming mga diskusyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, the other month, di ba? Amen. Na-stir yung water. Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, the last news, nag-resign na siya doon sa Bible school. And the most recent news, I can show you his message. Sabi niya, Brother Danny, when are you going back? I want to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Graduate ng Bible school. Sa India pa siya nag-aral, mga kapatid. Dahil may bahagi na nakakalusot sila doon sa doon kasi yung mga doon, mga nag-a-aspire na mag-minister. Alam niyo ba? Pag first class, gusto nila mag-aral sa Bible school sa Pilipinas. Dito sa Southeast Asia. Hindi sa Singapore, hindi sa Thailand. Ang gusto nila, graduate sila sa Pilipinas ng mga Bible school. O, kaya nga yung pinupuntahan ko doon na bishop, di ba, si Pastor Tunbao, yung dalawang anak niya, pinag-aaral niya rin dito sa Pilipinas. O minsan, naging bisita din namin sila. Amen. So, susunod, India, kasi yun ang madali, karugtong lang yun, tatawid lang sila ng border. So, ganun yung respeto nila sa ministry sa Pilipinas. But somehow, amen, kahit hindi niloob ng Panginoon na hindi tayo mag-graduate sa Bible school, pero sa tulong ng Panginoon, amen, we met the angel. Amen! We met the angel at lumapit sa atin sapagkat ang tagal na nating nag-aantay, mga kapatid. Hallelujah! Taon ang binilang natin sa pag-aantay na makapag-i-steer ng ating pananampalataya. Some of us, amen, have enrolled to Bible. They were really in search of the truth. Pero ilan na bang mga theologian ang na-meet natin na pagkatapos nilang marinig ang mensahe, amen, ay nauuga ang mga tubig na payapa at sinasabi nila, saan mo nakuha yan? Saan nanggaling ang bagay na yan? I met an angel. And not only the angel, I met the message from the angel. Hallelujah! Hindi lang kung ordinaryong anghel ang nanawag sa ating Panginoon. It's the mighty angel. And to prove you, ang sabi dito sa Revelation chapter 10, 1 and 2, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot on the sea, water of Bethesda. Amen? And his left foot on the earth. Wala sa tubig yung tao na nilapitan niya. Nandoon siya sa earth, nandoon siya sa lupa, mga kapatid. But this mighty angel, ang paa niya nakatungtong kapwa sa tubig at sa lupa. Meaning his presence is here in this generation, here on earth. Amen? At ang pagtungtong, mga kapatid, ay ekspresyon ng pag-aangkin, ng pagkiklaim ng isang bagay. Ibig sabihin, dumating na ang panahon that he stepped both on the sea and on the earth. Amen? Claiming his bride in this generation. Amen? Pero sa dinami-dami ng paglakad niya, mga kapatid, nilampasan niya ang Roman Catholic Church, nilampasan niya ang mga Baptist, nilampasan niya ang mga Pentecostal, nilampasan niya ang maraming mga... Pero meron siyang isang nilapitan. At kinausap niya, binulungan niya. Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Gusto ba bang maranasan ng spiritual na kagalingan? Hallelujah! He approached the bride. And he revealed the truth. Amen. At ngayon, mga kapatid, now that our eyes are being opened to the truth and we testify. Brother Danny can testify. Wala akong maipagmamalaking Bible school. Wala akong maipagmamalaking titulo. Wala akong maipaglalaking kung ano na seminaryo. Amen. But there is only one thing I know. Hallelujah. Somebody opened my eyes in the truth for this day.
And this is what I preached. This is what I said. And we were given the privilege, mga kapatid, amen, ng mensaheng ito, kahit na kanino mo i-present, kahit kanino mo i-share, there's only one common statement that they always say, where did you get that? I met the man. But when you speak the truth, sabihin mo, it was an apple. It wasn't an apple. But it was a sex act that happened in the Garden of Eden. That will stir the water. Amen? Sabihin mo, kailangan ka mabautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Amen? You say that. Amen? At malaking porsyento ng mga Christian movements ay nagbabautismo sa titulo, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. The water will be stirred. It will be shaken. Mga kapatid, kaya sabi ng Scripture, amen, ano sabi? Once again, mananaog, mga kapatid, uugain ng Panginoon, hindi lang ang daigdig, hindi lang ang sanlibutan, kundi sabi ng Panginoon, maging ang langit ay uugain ng ating Panginoon, magkakaroon ng shaking. And that's the same thing that's happening right now. The challenge is already in the high places. The heavenly places. And sabi, we're sitting in heavenly places in Christ Jesus. Pero sabi ng Scripture, uugain. Hindi lang ang lupa, kundi maging langit ay uugain ng ating Panginoon. Upang nang sa ganon, yung mga nakakapit ay manatili. At yung mga nakapatong lang doon sa mga nakakapit, kapag nauga, magliliparan yun, mga kapatid. There is one final shaking. There is one final stirring of water in this generation, mga kapatid. At ito ay nangyayari sa ating panahon. So we see, nung tumanggap siya ng benefit, nilapitan siya ng Panginoon mismo. Amen? For a while, natanggap niya ang pressure. Pero nung sabihin niya, hindi sa akin galing yan. Galing yan doon. Sa lalaki na ang pangalan ay Jesus. Yung pressure napunta sa Panginoon at tinanggap ng Panginoon ang lahat ng pressure. Kaya pala ngayon, naiintindihan ko na, sabi ni Brother Branham, yung dugo ng Panginoon, nagsisilbing bumper yon. Diba? Nagsisilbing bumper kasi yun ang tumatanggap ng pressure. Amen? So now we point everything to the Lord Jesus Christ. Amen? Huwag ako sisihin nyo kung bakit ito ang ipinapangaral ko. Because somebody just opened my eyes to the truth. Amen? So now, when we see, after na makinabang siya, after na gumaling siya, amen? Mga nabuksan ang kanilang mga mata, yung mga paralisado ay gumaling, yung mga lahat ng may karamdam, mga impotent, yung mga dry, withered, ay nakaranas sila ng physical cure mula sa ating Panginoon. And now we're talking about the spiritual opening of our eyes, opening of our ears of understanding. So, ang Panginoon, mga kapatid, when we testify this truth, conflict will come. Yung lalaki yun, wala naman siyang problema sa mga Hudyo noong una eh. Pinamatyagan lang siya doon. Pero nung nagpatotoo na siya sa kanyang naranasan, dumating na yung conflict. So when we stand for the truth, there will always be a conflict. When you stand for this message, there will always be a conflict. Magkakaroon ng digmaan. So sa message na conflict between God and Satan, paragraph 60, sabi dito, but God at the beginning gave His children the atomic weapon because He is the infinite God. Now, seeing there was going to be a conflict and there was going to be a battle, God equipped His children with the right kind of ammunition, right kind of an attack, the right kind of everything they had need of that would sweep them all the way from Eden to the rapture. Dahil alam ng Panginoon na magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng digmaan
ang Panginoon, sabi ng prophet, ay pinagkalooban niya ng tamang mga armas at mga bala. At ano ang tamang ammunition na ito? Sabi niya, it is the word that would sweep them all the way from Eden to the rapture. So Eden represents the book of Genesis, and rapture represents the book of Revelation all throughout. Amen? So, amen, if you say, amen, from Eden to the rapture, mga kapatid, there will always be a conflict. When you say, you are part of the bride of the Lord Jesus Christ, nababalikan ng ating Panginoon, you've been justified, you've been sanctified, and you've been baptized with the Holy Spirit. Amen, there will be a stare. At sasabihin niya, kayo lang ang ligtas. Conflict. Because you stand for the truth. You stand for the word. Amen? Pero makisama ka lang dun sa mga sa takbo ng sanlibutan. Where everybody, kaya ngayon, nauso nga yung mga fellowship sa mga malalaking mga malls. Because they take pride on it. But you just what's going on there? Nothing. Diba? Sabihin mo, ang mga music, ang lahat na, mga tiklada nila, at lahat yung mga hagod nila sa mga instrumento, marahil mga kapatid, you cannot question that. Lahat mga dinota, at lahat na, mga aral, they can rejoice at minsan nga, nagmumukha ng disco yung mga gawain sa mga simbahan. But when it comes to the preaching of the word, it's nothing. Isang oras na mag-aawitan. 15 minutong magpipreach yung ministro. Tapos. Pero, tumatanggap ba sila ng tamang armas? Amen? But the right ammunition is the fully revealed word of the hour. Amen. So, now, sa message, the angel and the commission. Sabi niya sa paragraph 27, when the supernatural comes upon the mortal being, it causes a conflict with the flesh. Pag dumating sa iyo ang isang supernatural na bagay, mga kapatid, there will be a conflict in the flesh. Meron palaging pakikipaglaban, meron palaging pakikipagbaka. So ito palagi ang resulta ng pagdanggap natin sa katotohanan, we expose ourselves to conflict. When you stand for the word, prepare for war. At hindi ito physical na war, it is a war in high places. Amen? Because it's a conflict between truth and lie. It is a conflict. You become involved with the conflict between God and Satan. Because you identify yourself with God. Amen? So, last statement now. Sa message, God in His people. And on the pool of Bethesda, a water chopped up, troubled water, ever who stepped in there believing they received their healing. Is that right? Could the water say, look what a great water I am? No, it was the angel on the water that done the healing, not the water. The angel. When the angel went away, it was just water. Men are just men, but it is God's agency. Look at this. So kahit na anong galing ng tao, sabi yan dito, sa tubig, hindi yung tubig. Kasi kung yung tubig ang nagpapagaling sa kanila, yung tubig laging nandoon eh. Di ba? Pero hindi yung tubig. Kundi yung angel na kumakalaw-kaw doon sa tubig. Ang sabi ng prophet, good water, look what a great water I am. No! It was the angel on the water that done the healing, not the water. The angel. Amen?
And angel went away, it was just water. Men are just men, but it is God's agency. Kaya minsan merong nagsabi, kasi napanood nila yung the deep, call it unto the deep. At sa dulo nung preaching, after ng preaching ni Brother Branham, ay gumana yung discernment. Pero hindi kaagad siya pagkatapos niya mag-preach, although minsan nangyayari yun, mga kapatid. No? Pero doon sa pagkakataong yun, it was video that ang tagal niya doon sa stage. At kinakausap niya yung tao. At yung iba parang naiinip na. Di ba? Biglang sabi niya, this is not psychology. You think I'm waiting for somebody? Sabi niya, yes. I'm waiting for the angel of the Lord. Yan, tagal-tagal na sa platform. Nakausap niya, mamaya-maya, sabi niya, now, He is here. The angel is here. At sabi niya, now the angel is here, I take everybody under my control. So merong nangyayari, mga kapatid, just in the platform. Hindi mo yun makikita by your naked eyes. Pero sabi niya, yes, you think I'm waiting for somebody? Yes, I'm waiting. I'm waiting for the angel of the Lord. And in the course of the conversation, yung babae nandoon sa kanyang harapan, ilang minuto na nandoon. At ang sabi niya, now He's here. I now take everybody under my control. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng babala. Don't you question that. Don't you ever insult that, because you're not insulting the man, but you're insulting the mighty angel that's in the platform. At sinasabi niya, hindi ako, but it's Him. So hindi niya kinukuha yung credit, kundi itinuturo niya, mga kapatid, it's not me, but it's Him, pointing to the Lord Jesus Christ. Amen? Kagaya ng nabuksan yung kanyang mga mata, hindi ako, siya. Amen? It's not me, but it's Him. Amen? At ngayon sasabihin mo, okay, sister, sinasabi mo ba sa lahat ng mga nandito sa lugar na ito, I've been in that place nung nandoon kami sa Washington, D.C. Sabi ni Brother Mike Wall, sabi niya, yan yung building. That's the building where Brother Branham preached. The deep call it unto the deep. No? Doon sa Washington, D.C. No? We were there. Nagpa-picture pa kami doon sa hagdan ni Sister Sabel. Doon lang sa hagdan. Now, so you see, now, sabi niya, nandun na siya sa platform. At nung nandun na siya sa platform, sabi niya, now, pinapatotohanan mo ba, amen, sa lahat ng mga taong nandito, na ngayon lang tayo nagkita. We have never seen each other before. This is the very first time we saw or we see each other. Sabi ng babae, yes, amen. Lahat ng sagot niya, yes, ngayon lang tayo nagkita. I don't know you whatsoever. Somebody just, may naimbitahan siya. Pero sabi niya, okay. Sabi niya, naparito ka dahil meron kang karamdaman at ang karamdaman mo ay ganito. Sasabihin, hindi nagsasabi ng karamdaman yung babae. Amen? Sasabihin niya, meron kang cancer and the cancer is on the breast. Amen? At siya nag-umpisa nung ganitong taon. Amen? At susunod, mga kapatid, and in that condition, at yung babae, sabi niya, don't be afraid. Biglang parang siyang nakaramdam ng kung ano. Sabi niya, don't be afraid. Sabi niya doon sa babae, we have a video of that. And sabi niya, don't be afraid. That is just the presence of the Lord. Amen. At mamaya, susunod na naman, sabi niya, nando doon, naparito ka, wala kang sakit. Gusto mong ilapit ang isang tao na merong karamdaman? Amen? And another man, doon sa last part, amen, you come here, wala kang karamdaman? Amen? Ikaw ay ministro ng Panginoon at nagkakaroon ka ng alinlangan at naghihintay ka ng konfirmasyon sa ating Panginoon. Amen? Now sabi niya, you have a calling from the Lord. At sabi niya, you have a calling from the Lord. Raise your hand. Amen? Continue on the ministry. Who's that?
Somebody stepped in that platform. And it's the angel of the Lord. It's him. Not the man. But it's the presence. Ang sabi niya, hindi yung tao, hindi lang yung tubig, kundi yung anghel na naog doon sa tubig. Amen. Paano mong masasabi? Amen. Sabi niya, yung babae, o ikaw, amen, ganitong doktor ang pinuntahan mo. Sabi nung doktor, hindi ka nagagaling. Amen? At ganito na katagal. At sinasabi niya ang lahat ng mga bagay. Hindi yun tao na pwedeng magsabi nun, mga kapatid. But he was in the presence of the Lord. There was an angel in that man. It's him. Hallelujah. Paano ikaw ay ganito at pagkatapos merong ministro na nagsabi sa iyo, huwag kang pupunta dito. Dahil pupunta ako rito. Alam mo magawa yung tao, yes, yes, yes. Amen. And if you are in that presence, mga kapatid, anong pag-aalinlangan ang darating sa iyo? Amen? At sabi niya, sandali. Sabi niya doon sa isang sister, sandali. Your name is Eva. And your last name is yours. And your house number is ganito. Everything perfect. No man can do that except the mighty angel of the Lord that came down, that stepped in. Pero anong pinapakita nito, mga kapatid? Amen. Hindi ito para ipagmalaki at ma-excite tayo, pero ipinapakita na sa ating generation, hallelujah, the mighty angel of Revelation chapter 10 has already stepped here on earth. And His presence, yun yung appearance ng ating Panginoon. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng propeta ng ating Panginoon. Hallelujah! He stirred the water. Amen! Kaya ngayon, ang daming mga denominations ang nag-i-sponsor sa kanya, imbita dito, imbita doon. Amen. Ang naikot niya ang buong mundo ng 7 beses, mga kapatid. Amen. Because of the invitation. But suddenly, when he was dropping the word, amen, they could follow the prophet doon sa healing. They could follow the prophet doon sa discernment. They enjoyed everything as if they're watching a show. It was not a man's show, but it was God's show, mga kapatid. Pero merong nangyayari, not in this generation, ano pinakita ng Panginoon, yung first pool, yung second pool, mga kapatid. But when He came to the third pool, when He started rebuking the women, when He started rebuking them, amen, kayo, now this is a hard word. Pero sabi niya, sino ba ang nagpahid ng makeup sa mukha sa Biblia? Jezebel. Alam niyo, tawag niya kay Jezebel. Ano nangyari kay Jezebel? Sabi niya, yung kanyang bangkay ay pinagpiestahan ng mga aso. Amen? Kaya sabi niya, now this is a hard word sa mga kababayan. Sabi niya, kayong mga kababaihan, you watch this. Amen? Pero alam niyo ba, but that when you wear makeup, pulutan kayo ng mga aso. Oh, it stirred the water. Amen? Women, when you cut your hair, amen, you disobey your head. Your immediate head being your husband. If you're a single, your immediate head is your father. Amen. But your absolute head is Christ. Oh, stir the water. Sabi niya, Brother Branham, bawasan mo yung pagpipreach mo again sa mga babae. Walang matitira sa mga tagapakinig. Amen. Masyadong matigas na pananilitayan. Amen. Doon na lang tayo. Total, maliit na bagay na lang yan. Amen. Let's go further than that. Amen. Sabi niya, kaya ang tawag kay Brother Branham ay woman hater. Na-stir yung water. Tinawag siyang woman hater. Pero sabi ni Brother Branham, now you see, sisters, I'm not a woman hater. God knows my heart. I love you. Amen. Mahal ko kayo, kaya hinahatid ko sa inyo ang katotohanan kasi mahal ko kayo and I don't want you to go to hell. Hallelujah. That's the way I love you, is to preach the truth. Amen. So stir the water. Amen.
Kaya, isang bayan, if you're not yet in that condition, don't you ever question. You just pray, Lord, wala pa akong ganung pananampalataya. Lord, I'm still living. Lord, alam mo ang hanap buhay ko. Lord, alam mo kung sino yung mga circles ng mga taong kausap ko. But I like Sister Lorna's statement. Pag nagpapatotoo siya. Amen. And Sister Lorna Pitugo, mga kapatid, she is a, nasa business siya, nasa market siya. Sabi niya, bakit naman kasi ganyan, Sister Lorna, pagkakausap niya yung mga supplier at saka yung mga bakit naman, mula nung makita kita, hindi pa kita nakitang, lagi kita nakita nakapalda, yung buhok mo hindi pinapaputulan, wala ka man lang, foundation, wala kang kahit na Simple lang sagot ni Sister Lorna. Sabi niya, Boss, ang binebenta ko, produkto. Hindi ko binebenta yung sarili ko. Ang binebenta ko yung produkto. Pag gusto mo yung produkto ko, bilhin mo yung produkto ko, gagarantyahan ko sa'yo. Amen? That's it! Hallelujah! Now, what is our product? Although we can have our representation, tama naman yun, di ba? But you can present yourself. Amen? In a decent way. You don't have to go with the way of the world. Amen? But you stand in the Word. This is me. This is what I believe. I have a product and my product is good. It will benefit you whatever it is. Amen? But you see, pero kailangan naman maging disente ka. Huwag naman, ang haba na ng buhok mo, hindi pa inaayos. Diba? Sabi sa Ilocana, sugab ba? Amen? So, ayusin mo naman yung sarili mo. Di ba? Make yourself presentable. Amen? Pero hindi ka kailangang maging kamukha ng mga sanlibutan because secondary nilang yun. What we please is the angel. What we please is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Hindi mo kayang isi-Diyos si Lord. Diba? Galit yan sa mga people, the women can seduce the world. Amen. That's the way they present themselves to the world. But we attract the Lord Jesus Christ. Diba? Tayo mga kalalakihan, hindi nakakahiya sa atin na sabihin natin, mga message believer tayo. I read the Bible. I kneel down when I pray. Amen. I can declare kahit saan ako magpunta. We're believers of this message. Amen. Kaya daming mga nag-i-invite sa prophet. Sabi niya, huwag ka na mag-preach laban sa mga babae. Uubos yung mga tagapakinig eh. Sabi niya, no. Amen. Sabi niya, they need to hear the truth. Sabi niya, bawasan mo naman yung pag-rebuke mo sa denomination. Diba? Huwag mo naman sabihin, Trinity is of the devil. Oh, it stirred the water. Amen. Hallelujah. Pero bakit sinasabi ni Brother Branham? Hindi niya sinasabi dahil hindi niya mahal ang mga Trinitarian. They need to hear the truth. Amen. They need to believe that there is only one God. And His name is the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob na ipangaral ang katotohanan na ito if we have not experienced and heard the voice of the mighty angel. Hallelujah. Amen. Nakausap ko siya, narinig ko siya sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. Don't be discouraged, sister. Don't be discouraged, brother. Amen. God will bless you. Amen. When you continue to obey. Sabi niya, these people, they pay their tithes to you. They give love offering. They support your missions. Amen. If you preach against them, amen. Alam niyo, simple lang sabi ni Brother Branham, yun na eh. Di ba? The more they give their tithes and their offerings, the more I feel I am responsible to preach them the truth. Amen? Yun ang isang bagay. Kasi nagbabayad ka nga ng tama eh. Dapat tamang produkto ang matanggap mo. Di ba? You are very faithful. Amen? Paying your tithes and giving your offerings. Amen? You're paying. Diba? Nagbabayad kayo. Kaya dinideliver ko sa inyo yung tamang produkto and I have no other product but the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah.
kung di kayo nagbabayad ng tama, wala akong responsibilidad sa inyo. But because you're paying, not me, but it's God. Amen? Kasi kung sinasabi natin, utang mo sa akin yan, ako maniningil. Ang mahirap pag ang Panginoon ang naningil. Oh, stir the water. Hallelujah! Stir the water! Amen! Pag, hindi, you seldom, you hear ministers, mga kapatid, na tayo paalalahanan sa maliliit na mga bagay. But it's the love of the Lord. Amen? Ang tao pag naningil, minsan lang di ba? Yung mga tao nga pag hindi na nakatiis ang ginagawa, nagpo-post na lang sa Facebook. Di ba? Yun na lang yung way nila para makaganti. Pero nakaganti na rin sila kahit na papano. Pero alam niyo mga kapatid, we're dealing with God. Amen. Hallelujah. Yung ating mga bagay ito, we are responsible, amen, to everything that we hear. And everything that we are being paid for. God has blessed us so much. Amen. One day you will realize, one day, Capstone Believers family, one day you will realize, amen, na sa panahon na ito ng pandemya, there was so much blessing that have overflowed. May brother nagtanong sa akin, Pastor, may GCash ka ba? Sabi ko, G pa lang Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Naririnig niya. Sabi niya, meron ka bang GCash, Pastor? G pa lang So, sige, send mo sa akin yung number. Lalagyan natin ng cash. Minuto lang. Mga kapatid. Amen. Why? Because we stirred the water. Amen. Hindi tayo namimili ng panahon. Hindi tayo namimili ng lugar. We need to preach the Word of God. Hallelujah! Whether it is in season or not in season, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ako magtataka minsan, mga kapatid. Amen. Ang Capstone Believers family magkaroon ng campsite. Hindi ako magtataka dyan. Amen. Hallelujah! Because when everything, hallelujah, dahil sa panahon, mga kapatid, sa panahon ng kalmado, nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, sa panahon na troubled ang water, we still preach the gospel. Amen. Hallelujah. And God sees everything. Amen. Kung ang taong may sakit na yun for a span of 38 long years. Amen. Span of 38 long years. Minatyagan na siya ng Panginoon. Hallelujah. God is watching us. And God sees our hearts. God sees our desire. Amen. Hallelujah. Hindi ko alam sinasabi ko sa inyong campsite kung dito sa Pilipinas. Baka youth camp doon na sa Rapture, doon na sa kabila. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito na sinabi. The calm, amen. Hallelujah, masarap ipangaral ang salita ng Panginoon when everything is calm. But in the troubled water, diba? Amen? Kaya nga itong kapatid ko, si Brother Pong, minsan pag tuwing pupunta sa akin yan, minsan wala magawa talaga kundi pagalitan Wala. Problemahin mo na muna yung sarili mo. Huwag na po na problemahin. Hindi ako nakaya. But, things, yung troubled water, amen, minsan, we need to be above. Now, finally, let me close this Bible. Ang dami pang nagkiklik dito Now, look, amen, ang Panginoon, di ba, iniangat niya tayo. Gustong ma-meet ng Panginoon ng ating pananampalataya yung level kung saan siya nandoon. So watch this as we close. Amen? When we are in Christ, remember, when we are in Christ, Christ is always on top of every situation. And when you are in Christ, you are above everything. You look on the troubled water down, amen, you are on top of it. You have overcome every conflict in
this life when you are in Christ. Amen. Kaya ang taong ito for a while, for the span of 38 long years, amen, ay nagsuffer siya, nagtiis siya, nag-antay siya, pero isang araw, dumating ang Panginoon, amen, at pinagkaloob yung kanyang at mula doon, iniangat siya ng ating Panginoon. And it's the same thing with us. Amen. The angel and the troubled water. Sa Revelation chapter 10, amen, 1 and 2, that's the mighty angel, that's none other than the Lord Jesus Christ. Amen. But you move down hanggang sa Revelation chapter 10, verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, then the mystery of God should be finished. Amen. And in Revelation 10, 8 hanggang 11, it is the bride of the Lord Jesus Christ preaching the word again. Prophesying the word again. Hallelujah. Amen. Ano sabi dito? Now I hear. Amen. Just like multitude. Amen. Merong water. Sabi niya, meron akong narisabi sa book of Revelation. Amen. Lagaslas ito ng tubig. Amen. Lagaslas ito ng tubig. Ano yung lagaslas ng tubig? Sabi, it is the multitude of people. Amen. Hallelujah. Nung una, mga kapatid, amen, ang angel ang bumababa dun sa pool of Bethesda. At yung mga tao, mag-uunahan silang lumusong sa pool of Bethesda para sila gumaling physically. Now, we have talked about spiritual healing. Amen. But now, dumating ang Panginoon, 2,000 years ago, hindi niya siya pumunta doon sa pool of Bethesda, kundi yung tao na nangangailangan ang pinuntahan niya. Kaya sabi ng prophet, it's not actually the water, but it's the angel that needs to step in the water. Kahit hindi siya sa water tumuntong, kundi doon sa mismong tao, mga kapatid. But now from that, kaya doon sa book of Revelation, merong lagaslas ng tubig. Bakit may lagaslas ng tubig? Amen. Dahil ang mga individual, at sabi dito, yung lagaslas ng tubig, that represents the multitudes of people. Amen? Amen. And all from all nations, mga kapatid, it's the multitude of people. Why? There is a stirring of water now. Hindi na yun angel, mga kapatid, kundi ang mga tao na, amen, hindi na nakailangan nilang antayin pa ang anghel doon sa tubig. Sila na ang tumayo. Amen. At bago sila pumunta sa tubig, nakaranas na sila ng kagalingan, mga kapatid. And they were just enjoying, mga kapatid, ang water. So that's why there is a multitude of people. There is a stirring water at naririnig ng Panginoon. Hallelujah. Because the multitude of people that were rejoicing, jumping in water, jumping in revelation, rejoicing over all the blessings. Amen. That's our generation ngayon, mga kapatid. The angel and the troubled water. Amen. And now, it may, maaring, sabi natin, minsan yung tubig nabubulabog, pero pag natapos na yan, lilinaw na yan. May mga bagay na nangyari sa buhay natin, ang labo-labo. Iba, sinabi pa nila, ang gulo. Amen. Minsan makikita ko pa doon sa posting ng mga nagsasabing ministro, bakit sa message ang gulo? Gusto ko sabihin, ikaw ang unang magulo. Amen. Kasi kung ikaw nasa mensahe ka, hindi ka maguguluhan. Hindi ka rin manggugulo. Amen. Kapagkat payapa ka, amen, at yung water na natutrouble, nabubulabog, amen, ang tingin ko dyan, hindi yung trouble ng problema ngayon, kundi yung trouble, yung pagyugyug ng tubig, ay dahil maraming nag-i-enjoy, maraming naglulundagan, maraming nagre-rejoice sa kapahayagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Why? Because we met the mighty angel and we create trouble in the water, rejoicing over it. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. We just love the Lord. We're just rejoicing over His blessing. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless you. Tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. And let me call on Brother Paulo once again to lead us with that song. I like that song. Amen. What's the title? Huh? Ano yan? Through
through it all. Amen? Now we can appreciate that song now more than we sang it before. Through it all. Amen? Paring, may mga pinagdadaanan tayo, but at the end of the day, at the end of that trial, masasabi natin, we're dependent upon Him. Hallelujah. God bless you, Bro Paulo. Amen. Let's rejoice in our hearts. Amen. As we lift His name. Hallelujah. God bless you. And after this service, after the announcement, pag na-shut off na yung ating streaming, amen, you stay for a while for a few announcements. Amen. God bless you, Brother Paulo. Hallelujah. Thank you, Lord. For the last time, amen, hallelujah, through it all, I've learned to trust in Jesus, I've learned to trust in God, oh, through it all. His word. Amen. Hallelujah. Before we close, let's sing one more song. I feel the pull. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, you feel His presence this morning. Amen. The mighty angel is here. Amen, Lord Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Fails to know exactly why. Yes, Lord. Hallelujah. Explain with tongue or pen the Spirit's groaning deep within. It must be God here in my soul. Yes, Lord. I feel the pull. Amen. Hallelujah. The water is raging. His presence is here. Oh, glory. Amen, Lord. Hallelujah. I hear the call. I know His Spirit's moving me. Yes, Lord. Amen. Glory. He speaks. He speaks to me. Yes, Lord. Lord, I agree. Amen, Lord. Oh, Jesus. Lord, please come and take control. I feel the pull. Yes, Lord. Next verse. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. You are worthy, Lord Jesus. Hallelujah. Thou art alone not worthy. Hallelujah. Thank you, Lord, coming down from your glory. Hallelujah. 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 Lord, please come down. Lord, please come and take control. I feel the hallelujah. Glory. Glory, 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 glory.
Hallelujah. Father, Lord Jesus, thank you, Lord, for coming down in our midst, Lord God. Panginoon, sa panahon na yon, Panginoon, sabi ng iyong propeta, marami kang nilampasan. Maraming tao ron, Panginoon, na malala ang sitwasyon, nasa bingit ng kamatayan. Pero partikular, Panginoon, ang taong yon na kinatagpo mo, Panginoon, nung panahon na yon. Hinakbangan mo, Panginoon, ang mga iba. Lumampas ka, Panginoon, sa napakaraming tao. Sa aming panahon, Panginoon, may mas karapat-dapat sa amin. Pero, Panginoon, lumampas ka sa milyong mga tao, Panginoon, bilyong tao, Panginoon, nilampasan mo upang katagpuin mo kami sa aming pag-iisa, Lord. Salamat. We are impotent man, Father. Wala kaming kakayahan, Panginoon. Wala kaming lakas. Pero salamat dahil pinagkulob mo sa amin ang aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat. Kinatagpo mo ang aming mga desire, Father. Pinagaling mo kami, Panginoon, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual, Panginoon, na karamdaman. Lord, once again, Father, salamat sa pagbaba mo, Panginoon, sa aming kalagayan. Sa araw na ito, salamat, muli mo kami kinatagpo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pangaral ng iyong salita. Lord, we hear from you clearly, Father. And this water has been stirred up, Lord God. The Bible became new to us, Lord. Thank you, Lord, for your message. Thank you, Lord, for your angel. For our minister, Lord, our pastor, the man of God, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything, Lord God. Lord, tanggapin mo ang pasalamat mula sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, kami dumadala ng ipapasalamat, Panginoon. Amen. Hallelujah. We give you glory, Lord Jesus. We love you.